natatandaan nyo, merong proposal itong si Ping Lacson. Iniisip niya raw na i-criminalize yung red tagging. At itong si Senate President Vic Soto, kausap niya ng isang gabi si Presidente sa telepono. Binanggit niya raw. Ang reaction daw ni Presidente, humalakhak. Yun ang sabi ni Senate President Tito Soto sa text message niya dun sa mga reporters. Sabi niya ni Presidente, ha? Pakalabo. Para mong kinicriminalize yung name calling. Paano yung sinasabihan ng fascist? Fascist. Criminal na ba yun? Narcissist. Narcissist, yung mahal mo sarili mo, bilip mo sarili mo. Hindi bawal? Paano yung yellow? Tawagin ka dilaw. O criminal na ba yun? Bawal din? Sabi ni Presidente daw. Buti pa, sabi ni Senate President Tito Soto, yung mga sa tingin ninyo, you are offended by name calling. O, hindi, maghain ka na lang ng kaso ng libel. Tinawag kang, ikaw komunista ka. Ano naman masama doon kung sinabi kang komunista ka? Hindi naman krimen yun. Saka hindi pa pwedeng gawing krimen yun. Unang-una, hindi naman krimen ang maging isang communist. So what is wrong when you're tagged as a communist? Pero itong si Ping, alam mo naman si Ping Lacson. Siya naman palagi naman, sincere naman niya si Ping. To his credit naman. Pag-aaralan daw nila yung mungkahi noong constitutionalist Antonio Laviña, a law expert and former dean of the Ateneo School of Government. Ha? Kailan ka naman naging constitutionalist, Tony? Naman. Dapat tanggihan mo yun. You've never been a constitutionalist. Law expert? Kita mo din ka nga ng Ateneo School of Government, di naman College of Law Ay, nako. Tony Boy Laviña. Sabi naman ni Kiko, isa pa. The proposal is worth looking into. Anthony, yung nakakatanda mong kapatid, turuan mo. Pahinga muna ko tayo. Wala pa yung aking hot water. Balikan po natin yung red tagging na yun. Ano yung red tagging? Bakit ba kayo react ng react? If you're being tagged or classified as communist or in support of the CPP-NPA, kasi ayaw nyo ngang i-condemn So, merong reason for tagging you or classifying you as communist, which is not even, as I said repeatedly, it's not a crime. Bakit binasura na yung batas na maging miyembro ka lang ng Communist Party of the Philippines? Krimen na. Wala na nga yun Ang problema kasi sa inyo, Congressman Carlos, ayaw nyo pang aminin. Masyado namang obvious. Ano ba yung nabasa natin doon? Meron tayong nabasa na parang ang depensa nila. Merong siguro kung hindi ako nagkakamali, kongresista rin. Hindi naman daw masama na yung tao ay option magkaroon ng armed struggle. Okay, yan ang depensa nila. Dahil kaya, hindi daw porket hindi nila kinokondem itong mga gusto mag-armed struggle, sila'y kasama na. Hindi rin nag-iisip meron ngang inconsistency. Habang totoo na
Ang sambayanang Pilipino ang magdi-decide niyan if you want to dismantle a government. Di ba sinabi ko na nga po sa inyo? Ano ba ang pinakamataas na batas? Ang kapakanan ng sambayanan. The welfare of the people is the supreme law. So pag ginusto ng taong bayan na baliktarin ng gobyerno, palitan, yun ang pinakamataas na batas. Pero ang problema nga, ganito, yung grupong yan, armado at sinasabi lang gusto nilang pabagsakin. Hindi naman sila ang sambayan ng Pilipino. Isang grupo lang sila. Nanghihikayat sila na sumali sa kanila. At kayo naman sa Kongreso, hindi nga po pwede yung hindi nyo banatan kasi nga, kayo ay inihalal upang sumunod sa saligang batas at pangalagaan ito. Protect, di ba? Tingnan nyo, basahin nyo yung oath of office nyo. Protect the Constitution. Ito ng grupong ito, ayaw nga maniwala sa ating saligang batas. Gusto nga nilang sirain ang gobyerno natin eh. So, hindi po pwede na hindi nyo ikondena yung mga ginagawa nilang mali. Tungkulin nyo yun. Ganun kasimple. Alam mo, ang problema kasi, pag nauhuli na, lahat na uri ng paliwanag, ipinalilipad. Pero hindi nga. Ang tao naman, hindi naman tangi hindi rin BO. Nakakaintindi. Kaya huwag nyo nang pagpilitan. Kahit sa mukha ko sa inyo, aminin nyo na, ano ba kung komunista kayo? Hindi ba ang komunista naman ang gusto talaga ng ideology yan, magkaroon ng ideal na society kung saan lahat na tao magkakaroon ng equal na pagkakataon na sila naman ay lumigaya. Hindi yung isang grupo lang. Kung baga 100% kayo, tapos 80% ang naghihirap, yung 20% lang ang kumikita. Pero, dahil nga meron tayong tinatawag na rule of law, may batas tayo, susundin mo yung batas. Bawal ang armadong struggle Kasi, effectively, nagre-rebel ka. Rebellion. May krimen nga yung rebellion Kaya hindi po pwedeng hindi ka kumontra doon. Maliban pa sinisweldohan na nga kayo ng taong bayan. Kaya alam nyo, ang mungkahi ko noon pa, hindi ako believe dyan sa party list. Bakit? Kaya kayo nakapasok dyan Kaya kayo mga member ng Kongreso because of this party list, madaling manalo. Subukan yung tumakbo ng ordinaryong eleksyon. Wala. Never kayong nanalo. Wala pang nanalong kaliwa. Hindi po ba? Tsaka, tigilan na po natin yan. Sabi ko nga sa inyo, kung ang kalaban natin, mga ibang mananakop, okay yan. In self-defense, we can rise and annihilate them. Pero ang problema nga, kapwa Pilipino Kapwa Pilipino ang pinapatay natin. Yan ang masaklap. O kaugnay dito, sabi ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, bibigyan niya ng pagpapahalaga ang sandatahang lakas sa kanilang rekomendasyon na huwag
magkaroon ng truce o ceasefire diyan po sa Partido Komunista ng Pilipinas at ang New People's Army ngayong Kapaskuhan. Kasi sabi po sa isang press statement ng spokesperson nilang si General Arevalo Edgar, yun daw pong sandatang lakas is not inclined. Ayaw nila na mag-recommend na magkaroon ng truce o suspension of hostilities. Sapagkat kung titingnan mo nga naman yung mga nakaraang ang karanasan natin, habang nagpipistoks, pinapatay naman nila yung mga sundalo natin, mga pulis. Ginagamit lang nila yung pagkakataon ng ceasefire para palakasin ang kanilang puwersa, paigtingin ng kanilang propaganda. Yun ang ginagawa nila eh. Kaya, habang ang AFP daw nagnanais, nagnanasa na magkaroon ng mapayapang Kapaskuhan sa lahat ng Pilipino, hindi kami magre-recommend, sabi ng AFP, sa aming Commander-in-Chief na si Presidente Rodrigo Roa Duterte ng isang holiday ceasefire dito sa communist terrorist group. Sabi po ni General Arevalo, gaya ng sinabi natin kanina, itong ginagawa ng mga CPP, NPA, they're just using that space to regroup, to refurbish, recruit new members, and recoup their losses.